Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1980. Maaga po kong naulila sa aking mga magulang. Kaya naman, si Lolo Terio na po ang nag-alaga sa akin, kasama ang aking pinsan na si Kuya Emilio. Kakaiba po talaga yung naging karanasan namin sa baryo ng Luntian. Nakakakilabot ang mga nilalang na nakasagupa namin doon ni Lolo Terio. Isa pa, marami rin po akong natuklasan na lihim tungkol sa kakaiba at lumang payong ni Lolo Terio. Madalas niyang dinadala ang payong, pero kahit kailan ay hindi ko pa yon nakitang ginamit niya. Lalo na kapag umuulan o mainit ang panahon. Bago ko nga pala simulan ang aking kwento, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang lugar at pangalan na aking ginamit ay sadya ko pong binago upang mapangalagaan ang mga taong naninirahan doon. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Rigor. At ito ang aking kwento. Apo, paabot nga ako ng plies at hindi ko mabalok itong alambre. Teka, naibili mo ba ako ng spring sa hardware? Opo, Lolo. Iniligay ko po sa bag nyo. Mabuti naman kung ganon. Teka, ang Kuya Emilio mo ba? Dumating na ba? Hindi pa po umuwi si Kuya Emilio eh. Siguro po nasa mga kaibigan na naman niya. Siya nga po pala, Lolo Terio. Bakit hindi muna kayo magpahinga? Baka sumakit na naman po ang ulo nyo eh. Itigil nyo na po muna ang paggawa ng payong. Ay, naku Apo. Libangan ko na rin ito. Kapag itinigil ko ito, baka naman mainip ang ating mga suki. Hindi na sila magpapagawa sa atin ng payong. Kaya naman huwag ka nang mag-alala. Ayos lang ako at hindi nasasakit ang ulo ko. Mabuti naman po kung ganun. Masyado niyo po kasing siniseryoso ang trabaho eh. Isa pa, malapit na pong dumilim ang paligid, Lo. Kaya baka mahirapan na po kayong aninawin ng mga alambre na ikakabit niyo po sa tadyang ng payong. Kahit senior na ako, malinaw pa ang mga mata ko. Pwede, kasi buong maghapon niyo na pong kinakalikot yung payong na yan eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin po kayo tapos. Ay, wag mo na nga lang akong alalahanin, Rigor. Ang trabaho ay hindi minamadali. Kailangan dahan-dahan para mas maayos at pulido. Tsaka, sanay naman na ako sa mga ganitong gawain. Isa pa, kahit papano, ay nakakalimutan ko ang mga problema ko kapag ginagawa ko ito. Nalilibang ang isip ko at hindi ko naiisip ang tungkol sa pinsan mong si Emilio. Ay nako, hindi ko na rin po alam kung ano po nangyayari kay Kuya Emilio, Lolo. Kung hindi ko lang po siya pinsan at panganay sa akin, naku po, matagal ko na po siyang nilabanan. Yan ang wag na wag mong gagawin, Rigor. Kahit ganyan ang pinsan mo, siya pa rin ang panganay sa'yo. Kaya wag mo sanang kalimutan yon, honey. Ikaw na ang bahalang magpasensya sa kanya. Tutal, ikaw naman ang mas nakakaintindi. Ewan ko, palagi ko na lang po siyang pinagpapasensyaan, Lolo. Dahil iniisip ko po kayo eh. Pero sumusobra na po siya. Parang ako po ang nasasaktan sa mga ginagawa sa inyo eh. Pabayaan mo na lang. Pagpasensyaan mo na lang siya. Habaan mo pa ang PC mo. Tutal, tulad nga na sinabi ko, ikaw ang mas nakakaunawa sa inyong dalawa. Hindi ba? Hay nako, ewan ko po, Lolo. Hindi ko pa rin po maipapangako sa inyo kung hanggang kailan ko po siya mapagpapasensyan. Lalo na kapag sinaktan niya kayo. Sana nga humaba pa ang pasensya mo sa kanya, Apo. Ako nang humihingi ng pasensya sa iyo sa mga inaasal niya. Mabuti na lang talaga at nandyan ka. Huwag po kayong humingi ng pasensya. Isa pa, pamilya po tayo eh. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit biglang nagbago si Kuya Emilio. Pareho naman po kaming nawalan ng magulang.
Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na ulila na siya sa kanyang mga magulang. Pakiramdam ko nga ay gumaganti siya. Nagre-rebelde para iparamdam sa akin na galit siya. Aba, kahit na po ba, Lolo Terio, mali pa rin po ang ginagawa niya. Wala po kayong kasalanan sa mga nangyari. Tsaka, irespeto naman niya ang nararamdaman niyo. Nawalan din kayo ng mga mahal sa buhay ah. Tama ka. Dahil doble ang sakit noon para sa akin. 2 anak ko ang nawala. Hindi po kaya masama lang ang kanyang loob dahil ako lang po ang tinuruan ninyong gumawa ng payong? Hindi yun sa ganun, Rigor. Isa pa, wala siyang hilig na gumawa ng payong. Ang gusto lang niya ay sirain ang mga gamit ko para hindi na ako magkaroon ng hanap buhay. Ganun lang yun. Teka. Ako yata ang pinag-uusapan niyo ah. Para bang tinatraidor niyo ako habang wala ako ah. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang malakas na boses ni Kuya Emilio mula sa aming likuran. Nang lingunin ko siya, matalim na titig ang sumalubong sa akin paningin. Oh, bakit para yatang hindi na kayo nakapagsalita ha? Kanina lang para kayong mga bubuyog ah. Bulong ng bulong. Kuya Emilio, nariyan ka na pala. Oo, kanina pa ako narito at dinig na dinig ko ang mga pinag-uusapan nyo na tungkol sa akin. Narinig ko rin ang mga sinabi na matandang yan. Kuya Emilio, wala namang masama sa pinag-uusapan namin eh. Anong walang masama? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pinag-iisipan ako ng kung ano-ano habang wala ako. Bakit ba, Kuya Emilio? Hindi ka naman namin pinag-iisipan ah. Wala ka ng respeto kay Lolo Terio ah. Respeto ba ka mo? Ang mga kagaya niya, hindi dapat nire-respeto. Kuya Emilio, sandali lang. Sumusobra ka na. Wala ka na talagang galang. Sus, nagsalita ang magalang na apo. Sip-sip. Masyado kang pumapapil. Ikaw lang naman ang paborito niyang apo, di ba? Tsaka, huwag kang masyadong magmalaki. Pasalamat ka. Hindi kita pinapatulan. Wala akong paboritong apo, Emilio. Alam ko lang kung sino ang mabuting tao sa akin. Huwag ka na magpaliwanag, patanda. Wala nang halaga yun. Tsaka, wala akong pakialam sa opinyon mo. Wala kang karapatan na pagsalita ng ganyan si Lolo Terio. Dahil wala kang ambag sa buhay niya. Para kang walang utang na loob ah. Rigor po, tama na. Pabayaan mo na lang siya sa gusto niyang isipin. Hindi, Lolo eh. Sumusobra na yan eh. Hindi niyo dapat na hinahayaan na ganyan ang trato niya sa inyo. Wala naman po siyang dapat ipagmalaki sa inyo eh. Palamunin niyo lang din naman siya, di ba? Anong sabi mo? Bakit ba nakikialam ka ha? Ano bang gusto mong mangyari? Tumigil na kayo! Tama na! Tama na, Emilio! Wala ka pala eh. Puro ka lang pala satsat eh. Tama na sabi! Rigor, halika na. Tulungan mo na lang ako sa ginagawa ko nang matapos na ito. Huwag mo nang sayangin pa ang oras mo dyan. Sayang lang pala ang oras nyo sa akin. Parang sinabi nyo na rin na wala akong kwentang kausap. Oo, dahil hindi na nakakatuwa mga pinagsasasabi mo. Sana pala, ako na lang ang namatay. Kaysa araw-araw mo kong pinapatay sa masasakit na salitang ibinabato mo sa akin. Hindi ako manhid na kagaya mo. Nasasaktan din ako, Emilio. Kaya naman, kung wala kang masasabing maganda, umalis ka na lamang sa bahay ko. Hindi ako aalis. Tsaka wala akong pakialam kung nasasaktan ka, tanda. Sana talaga. Tama ka. Ikaw na lang ang namatay. Ikaw ang dapat na mamatay, Kuya Emilio. Dahil wala kang silbi. Inutil, masama. At wala kang kwentang tao. Lintik na. Gusto ba talaga masaktan, ha? Sige, saktan mo ako. Subukan mo lamang na ilapat ang mga kamao mo sa mukha ko. At hindi kita aatrasan. Lalabanan kita. Sa pagkakataong yon, ay pumagitna na sa amin si Lolo Terio. Itinulak niya kami palayo sa isa't isa, habang pareho nang nakataas ang aming mga kamay at nakahaya ng suntok. Hindi na ba kayo nahiya? Talaga bang ganyan na kayo katatapang? At kahit nasa harapan ko kayo, ay magsusuntukan kayo at magpapatayan? Sa tingin niyo ba,
Matutuwa ang mga magulang nyo sa ginagawa nyong dalawa. Pasensya na po kayo, Lolo. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. Pasensya. Si Raulo, sip-sip ka lang kamo. Emilio, tama na. Wala ka nang ginawan tama. Bakit? Tama ba na may pinapanigan kayo, ha? Kailan ba naging maganda ang ugali ko sa paningin nyo, ha, tanda? Tsaka, nasusuka ako kapag nakikita ko ang pagmumukha mo. Pareho lamang tayo ng nararamdaman, Emilio. Nakikita ko pa lang ang anino mo. Kumukulo ng dugo ko. Kung sa bagay, manhid ka naman, di ba? Isa pa, tanggap ko naman na masama ang tingin mo sa akin. Para naman makabayad ako sa naging kasalanan ko sa mga anak ko. Eh, ikaw, ano bang ginawa mo para sa kanila? Di ba? Wala. Kasi nga, pareho lamang tayong inutil. Walang kwenta. Lolo naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Wala po kayong kasalanan. Pinatay sila ng aswang. At hindi niyo po yung kagustuhan. Gusto niya yun. Baka nga siya pa ang pumatay sa mga magulang ko eh. Kaya halos ayaw ko nang umuwi dito eh. Dahil sa tuwing nakikita kong pagmumukha ng matandang yan, naaalibadbaran ako. Ganun naman pala eh. Eh di lumayas ka na. Hindi ka rin namin kailangan dito. Kung walang kwenta si Lolo sa paningin mo, aba, di hamak naman na mas wala kang kwentang tao sa paningin ko. Aba, tumatapang ka na yatang tarantado ka. Ano ba gusto mo? Eh ikaw eh. Kung anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Rigor, Emilio! Tama na! Tama na! Ayoko po sanang makipagtalo sa kanya, Lolo Terio eh. Pero sumusobra na po siya eh. Hindi na tama ang ginagawa niya sa inyong pambabastos. Tumigil ka, Rigor! Nasasabi mo lang yan dahil wala kang alam. Pues, sabihin mo para alam ko. Hindi yung bigla kang darating dito na para kang kupal. Pagkatapos pagtataasan mo ng boses si Lolo Terio, sino ka para gawin yun sa kanya, ha? Sa oras na malaman mo kung anong totoong dahilan kung bakit ako nagkakaganito, ewan ko na lang sa'yo kung kampihan mo pa ang matandang yan. Kaya kung ako sa'yo, Rigor, panindigan mo na lang ang pagiging uliran at mabuti mong apo para sa kanya. At huwag ka na lamang makialam. Makikialam ako, Emilio, dahil sumusobra ka na. Pabayaan mo na lang siya, Rigor. Tama na. Lolo, pasensya na po pero... Rigor, huwag mo kong alalahanin, apo. Sanay na ako. Wala nang epekto sa akin ang masasakit na salitang binibitiwan ng pinsan mo. Basta ang alam ko, hindi ko kayo pababayaan sa pagkain. Hindi ko kayo ginutom. At ginawa ko ang lahat para mahalin kayo, para alagaan kayo. Pero kung sa tingin ninyo ay kasalanan ko ang pagkamatay ng sarili kong mga anak, sige, sisihin nyo lang ako. Malugod kung tatanggapin yon. Lolo, ako po, hindi po kita sinisisi. Sus, tigilan nyo na nga mga kadramahan yung dalawa, pwede ba? Ewan ko lang kung magdrama pa kayo sa gagawin ko. Teka, ito bang mga payong na to? Ito ba ang pinagmamalaki nyo na mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng mga magulang ko? Kuya, anong gagawin mo sa payong ni Lolo Terio? Ang dapat dito, sirain. Kuya, wag! Huwag mo akong pigilan, tumabi ka dyan. Ang dapat sa mga to, durugin. Kuya, tama na, tama na. Lo, bakit hindi nyo inaawat si Kuya Emilio? Sinisira po niya ang payong nyo. Pabayaan mo siya. Kahit na anong gawin niya, hindi niya masisira ang mga payong ko. Matibay ang mga yan. At siya lang ang masusugatan sa gagawin niya. Kuya, ano ba? Tama na! Tigilan mo ako, Rigor. Huwag mo akong awatin. Baka pati ikaw tamaan sa akin. Subukan mo lang. Nasaktan ang pinsan mo. Makakatikim ka talaga sa akin. Sinasabi ko sa iyo, Emilio. Hindi na ako magtitimpe. Huwag mo akong takutin, tanda. Ikaw ang dapat na matakot. Dahil sa oras na malaman ni Rigor ang tungkol sa lihim mo, magagalit din siya kagaya ko. Kuya Emilio, ano ba lihim ang sinasabi mo? Wala akong nililihim sa inyo. Yun ang totoo. Kaya huwag ka nang gumawa ng kwento, Emilio. Sinungaling. Hindi mo ako maluloko. Patutunayan ko na totoo ang mga nakita ko. Maghintay ka lang, tanda. Ano ba pinag-uusapan nyo? Teka, Kuya Emilio. Saan ba dadali ng mga payong ni Lolo? Wala ka ng pakialam doon kaya tumabi ka. Aba,
Ayaw mong tumabi ah! Hetong sa'yo! Inihampas sa akin ni Kuya Emilio ang mga hawak niyang payong. Kasunod ng pagtama ng suntok niya sa aking muka. Bumagsak ako sa sahig. Kuya, bakit mo naman ako sinuntok? Nagtatanong ka pa? Pakialamero ka kasi! Buisit na to ah! Sumusobra ka na! Gusto ba talaga ng away ha? Bumangon ako at gumanti sa kanya ng suntok. Tumama yun sa kanyang bibig. Bumagsak si Kuya Emilio sa sahig habang putok ang kanyang labi. Nagsuntukan kami sa harap ni Lolo Terio. Dahil sa kaguluhan namin, dinampot ni Lolo Terio ang luma niyang payong sa sahig at yun ang ginamit niyang pamalo sa amin. Kakaiba ang sakit na naramdaman ko nang lumapat ang payong sa puwet ko. Pareho kaming namilipit ni Kuya Emilio dahil sa sakit. Yun din ang kauna-unahang pagkakataon na sinaktan kami ni Lolo Terio. Lolo Terio! Tama na po! Pasensya na po! Natigilan si Lolo Terio. Bumakas sa kanyang muka ang pagkabigla. Wala siyang imik na pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Si Kuya Emilio naman umiiyak dahil sa galit at sakit ng katawan. Pagsapit ng gabi ay hindi sumabay sa amin ng hapunan si Lolo Terio. Alam kong masama pa rin ang loob niya dahil sa nangyari. Kaya naman, hindi ko na siya pinilit na kumain. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nagpasya na rin akong tumabi sa pagtulog kay Lolo Terio. Nakatalikod siya sa akin. Maya-maya pa ay naalimpungatan ako nang maramdaman ko ang dahan-dahang pagbangon ni Lolo Terio sa aming higaan. Nagkunwari akong tulog. Naramdaman ko na bumaba siya ng katre at maingat na humakbang palabas ng bahay. Nang marinig ko ang pagsara niya ng pinto, saka naman ako bumangon at lumapit sa bintana. Sumilip ako sa siwang nun at nakita ko si Lolo Terio na pumunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan habang dala ang luma niyang payong. Teka, saan kaya pupunta si Lolo Terio? Tsaka, bakit kaya kung kailang gabing-gabi na saka pa siya lalabas ng bahay? Hindi kaya masama pa rin ang loob niya sa amin at balak na niyang iwan kami? Naku po, Diyos ko, sana naman mali ang iniisip ko. Dala ng aking kuryosidad ay sinundan ko siya. Maingat at magaan ang hakbang ng aking mga paa na tinahak ang daan papasok sa kakahuyan. Pagkalipas ng 10 minuto, nakita ko na tumigil si Lolo Terio sa kanyang paglalakad. Itinaas niya ang kanyang payong, kaya nagmadali naman ako na pumunta sa likod ng puno para doon ay magtago. Ano kaya ang ginagawa ni Lolo rito? Tsaka, malayo na to sa bahay namin ah. Diyos ko, bakit kaya kinakabahan ako? Nagpalinga-linga ako sa paligid. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya malinaw kong nakikita ang paligid. Sumilip ulit ako sa gilid ng puno, pero wala si Lolo Terio sa kanyang kinatatayuan. Lumabas ako ng aking pinagtataguan. Hala, nasa na kaya si Lolo Terio? Nasaan kaya siya nagpunta? Bigla siyang nawala ah. Pambihira naman. Paano pa ako makakabalik nito sa bahay? Anak ng putya, oo. Nasa na ba ako? Dapat pala, hindi ko nalang sinundan si Lolo Terio eh. Dahil sa pag-aalala ko, ay hinanap ko si Lolo Terio sa bawat sulok ng kakahuyan. Naglakad ako papunta sa lugar kung saan siya nawala. Ngunit pagsapit ko sa tapat ng malaking puno, natigilan ako. Nakita ko ang isang nilalang na may mabalahibong balat. Abala ito sa paglantak sa katawan ng isang babae. Dilat ang mga mata ng biktima na nakatingin pa sa akin. Subalit wala na itong buhay. Nagsipagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa labis na takot at dahan-dahan akong napaatras ng hakbang papalayo
sa kinaroroonan ng halimaw habang pigil ko ang aking hininga. Diyos ko, anong klaseng nilalang yun? Anong klaseng nilalang ang papatay ng tao? Nasaan na kaya si Lolo? Lo, nasaan ka na ba? Saan ka ba nagpunta? Dahil sa takot, ay agad akong nagtago sa likod ng isang malaking puno. Nanginginig ang aking buong katawan at mula sa aking pinagtataguan ay tanaw ko kung paanong winasak ng halimaw ang tiyan ng biktima. Rinig na rinig ko rin ang tunog ng pagkadurog ng buto nito sa loob ng bibig ng aswang. Pagkatapos ay hinugot nito ang lamang loob ng biktima. Nilantakan yon at pasubsob na kumain sa kanyang palad. Aswang! Aswang nga yun, di ako maaaring magkamali. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Kailangan kong makaalis dito. Teka, hindi kaya siya si Lolo Terio? Siya lang naman ang nakita kong pumasok sa kakahuyang ito ah. Hindi kaya ito na ang tinutukoy ni Kuya Emilio kanina na lihim ni Lolo? Diyos ko po, wag naman sana. Aswang si Lolo Terio. At ito ang lihim niya. Nang mga sandaling yon, ay hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Hindi ko namalayan na tumulo na pala ang luha ko sa aking mga mata. Hindi mawala-wala sa isip ko kung paano niyang nilantakan ang kaawa-awa na biktima. Hindi. Hindi ito totoo. Nagkakamali lang ako. Hindi aswang si Lolo Terio. Hindi siya aswang. Gusto kong papaniwalain ang sarili ko na hindi totoo ang mga nakita ko. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang itsura ng aswang. Dala ng bugso ng aking damdamin, tumakbo ako ng mabilis, papalayo sa lugar na yon. Ni hindi ko namalayan kung paano ako nakabalik sa aming bahay. Namumutla ang labi ko, nanginginig ang tuhod ko, at pinagpapawisan ako ng malamig. Mabilis kong isinara ang pinto habang habol ang sarili kong hininga. Subalit nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Kuya Emilio mula sa aking likuran. Mukhang nakakita ka ng multo ah. Humarap ako kay Kuya Emilio. Nakakaloko ang kanyang ngiti habang nakaupo sa upuan na gawa sa kawayan. Ano? Nakita mo rin ba? Nakita mo rin ba kung ano ang totoong pagkatao ni Lolo Terio? O magiging kagaya rin kita na magbubulag-bulagan sa mga nakita? Kuya Emilio, ang ibig mo ba sabihin, alam mo na rin na aswang si Lolo Terio? Pero kailan pa? Kailan mo pa nalaman yung tungkol sa kanya? Matagal ko nang alam na aswang si Lolo Terio. Ikaw lang naman ang tanga at walang alam. Sigurado ka ba, kuya? Kasi yung aswang na nakita ko kanina, hindi ko naman nakita ang pagpapalit niya ng anyo. Baka naman nagkakamali ka lang. Baka hindi si Lolo Terio yun. Sira ulo ka ba? Nakita ko ang pagsunod mo sa kanya kanina. Nakasilip din ako sa bintana habang pinagtatawanan ka. Dahil sa wakas, matutuklasan mo na ang lihim ng matandang yon. Kaya nga kahit kailan hindi gumaan ang loob ko sa kanya. At ganyan na ganyan din ang naging una kong reaksyon nang sundan ko noon si Lolo Terio at makita ko ang halimaw na yon. Kaya sa itsura mo ngayon, alam ko na nakita mo rin siya. Pero hindi pa ako sigurado kung si Lolo Terio nga ang nakita ko. Huwag kang tanga. Lukuhin mo sarili mo, pero hindi ako. Alam mo na ang katotohanan, kaya huwag ka nang magbulag-bulagan. Siya lamang ang sinundan mo kanina. Kaya ang aswang nakita mo, siya talaga si Lolo Terio. Marami na siyang pinatay, Rigor. At lihim niya yung ginagawa. Kaya mag-isip-isip ka na. Hindi pa rin ako naniniwalang aswang siya, kuya. Pero huhulihin ko siya. Gusto kong matiyak
na totoo nga ang mga nakita ko kanina. Aswang siya, aswang! At matagal niya na tayong niloloko. Yun ang totoo. Baka nga siya pa ang pumatay sa mga magulang natin eh. Kaya nga galit na galit ako sa kanya. Sagad sa buto ang galit ko sa kanya. Kaya ikaw, bahala ka. Magkunwari kang walang nakita. Magtanga-tangahan ka hanggang gusto mo. Sige lang, panindigan mo kung ano ang pinaniniwalaan mo. Naniniwala pa rin ako sa nararamdaman ko. Hindi niya magagawang sakta ng mga magulang natin. Bahala ka na nga sa gusto mong isipin. Basta ako, hahanap ako ng paraan para pagbayaran niya ang ginawa niya sa mga magulang ko. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang sinabing yun ni Kuya Emilio. Isa yung banta sa buhay ni Lolo Terio. Kinabukasan, pagkatapos kong matuklasan ang eksenang yun kagabi, pakiramdam ko para na bang sasabog ang dibdib ko sa pag-aalala. May pagkakataon pa nga na gusto kong magtanong, pero natatakot ako dahil hindi pa ako handa sa magiging sagot niya. Kaya naman, nanatili na lang ako na walang kibo sa aking kinauupuan na silya. Napansin ko rin na may sugat siya sa braso. Parang nanggaling yun sa isang kalmot. Kaya't napatingin ako sa kanyang muka, pero agad din akong nagbawi ng tingin. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Lolo Terio. Rigor, ano bang problema mo at kanina ka pang hindi napapakali sa upuan mo? Para bang sinisilihan ang puwet mo? May gusto ka ba sabihin sa akin? Wala po Lolo Terio. May iniisip lang po ako. Ay siya, kalimutan mo na kung ano ang iniisip mo. Kumain ka na lang ng almusal at samahan mo kung pumunta sa Karatig Baryo. Baka marami na magpapagawa ng payong sa atin doon. Lolo Terio, pwede po ba na hindi mo na ako sumama? Aba, bakit naman? Para bang ngayon lang kita narinig na tumanggi na sumama sa akin? Ano bang problema? Wala naman po akong problema, Lolo Terio. Pasensya na po kayo. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Kilala kita, Rigor. Alam ko kung nagsisinungaling ka sa akin o may itinatago ka sa akin. Sa napapansin ko sa iyo ngayon, para bang iniiwasan mo ko? Huwag po kayong mag-isip ng ganyan, Lolo Terio. Totoo naman po talaga na masama ang pakiramdam ko eh. Ganun ba? Hindi pa naman ako pwedeng umalis na walang kasama. Madali akong mahilo. Baka mapano ko sa daan. Hindi po ba pwedeng bukas na lang po tayo pumunta ron, Lolo? Hindi pwede. Dahil kahapon pa hinihintay ng may-ari itong mga payong. Hindi ko lang masabi kay Lolo Terio ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yun. Nag-alala ako na baka kunwari lang si Lolo na maghahatid ng payong sa mga suki nito. Pero ang totoo, baka naghahanap lang siya ng susunod na magiging biktima. Mas lalo kong kinabahan nang lumabas ng kwarto si Kuya Emilio. Huwag niyo nang piliting sumama sa inyo ang paborito niyong apo. Dahil sa totoo lang, natauhan na yan. Ano ba pinagsasasabi mo ha, Emilio? Kaya aga-aga, magsisimula ka na naman. Kuya Emilio, pwede ba? Umayos ka nga. Bakit? Maayos naman ako ha. Tumigil ka. Hindi na ako makakapayag na bastusin mo pa ako sa loob ng pamamahay ko. Sige nga. Ano bang klaseng pamamahay ito? Para igalang kayo. Isa pa, alam na namin ni Rigor. Ano ang alam nyo ha, Emilio? May itinatago ba kayo sa akin ni Rigor? Lolo, wala po. Kalimutan niyo na po ang sinabi ni Kuya Emilio. Alam niyo naman po yan eh, kung ano-ano po lumalabas sa bibig niyan. Bakit hindi mo sabihin sa kanya, Rigor? Kuya, ano ba? Tumigil ka na nga. Tama na yan. Pagod na akong makipagtalo sa iyo, Emilio. Umalis ka na sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan dito. Lolo, huminahon po muna kayo. Huwag niyo pong palayasin si Kuya Emilio. Nabibigla lamang po kayo. Sus, kunwari ka pa. Baka nga mas masaya ka pa eh. Tsaka wala akong pakialam
kung palayasin ako ng matandang yan sa pamamahay niya, no? Mabuti naman, dahil hindi ko pagtitiisan ang ugali mo. Wala kang utang na loob, hayop ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Talaga, sinong tinakot mo, tanda? Pagkasabi ni Kuya Emilio nun, ay lumabas na kagad siya ng bahay. Si Lolo Terio naman ay tuluyan nang naubos ang pasensya. Agad siyang umalis sa harap ng lamesa at pumasok sa loob ng kanyang silid. Sumunod ako kay Lolo Terio para kausapin siya. Lolo Terio, huwag niyo na lamang pong pansinin ang mga sinabi ni Kuya Emilio. Alam ko po na nabigla lamang po kayo sa pagpapalaya sa kanya. Tama ka, Rigor. Hindi ko gustong ginawa kong yun. Pero nasasaktan na talaga ako sa pagtrato niya sa akin. Pakiramdam ko ay inutil ako. Huwag niyo pong sabihin yan, Lolo. Ganito, ang mabuti pa po umalis na po tayo. Sasamahan ko na lang po kayo sa pagpunta sa kabilang baryo. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Opo, pero mas kailangan niyo po na malibang para hindi po kayo mag-isip. Kaya tara na po, Lo, umalis na po tayo. Hindi ko alam kung bakit bigla kong naisip na sumama kay Lolo Terio. Dahil siguro sa nakita kong lungkot sa kanyang anyo. Hindi nagtagal ay pumayag din si Lolo Terio na umalis kami. Nagsimula kaming maglakad, dala ang mga payong. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, ay tumambad sa aming paningin ang itsura ng baryo. Napansin ko agad na marami ang buntis na babae sa lugar na yon. Mas lalong tumindi ang takot na nararamdaman ko dahil iniisip ko na may bago na namang mabibiktima, si Lolo Terio. Apo, napansin ko habang nasa daan tayo kanina, abay hindi ka nagsasalita, hindi ka nagtatanong. Para bang meron nang nagbago sa iyo? Ano po Naku Lolo, wala pong nagbago sa akin. Tsaka, huwag niyo po akong alalahanin. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko kaya po ako ganito. Iniisip ko rin po mga sinabi ni Kuya Emilio kanina. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako sa ugali niya tulad nga na sinabi ko sa'yo dati. Kanina lang ako napuno sa kanya. Tsaka, kahit na noon sabihin niya sa'yo, huwag mo siyang paniniwalaan. Wala naman siyang sapat na batayan. Lo, meron po ba kayong itinatago sa akin? Wala naman akong itinatago sa iyo, Apo. Sige na, bilisan mo na ang paglalakad at baka abutin pa tayo ng dilim sa daan. Lo, ano po bang gagawin natin dito? Maliban po sa paghatid ng payong ng mga nagpaayos po sa inyo. Maghahanap tayo ng bagong magpapagawa sa atin ng payong. Tsaka, hindi ko pa naman nalilibot ng buo ang baryong ito. Pansin ko po kasi na halos lahat po ng mga babaeng nakatira sa lugar na to buntis. Dahil ang baryong ito ay sentro ng mga pagkain ng aswang. Bigla akong kinabahan sa sinabing yun ni Lolo Terio. Pero bigla siyang tumawa. Teka, bakit naman bigla ka namutla? Binibiro lang naman kita. Hala, sige na. Lumapit tayo sa umpukan nila at baka gusto rin nilang magpagawa ng payong sa atin. Malay mo, hindi ba? Kahit sinabi ni Lolo Terio na biro lang yun, pakiramdam ko totoo yun. Kaya habang naglalakad kami ay hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Paglapit namin sa umpukan ng mga tao, napansin ko kagad ang masamang tingin ni Lolo Terio sa mga babaeng buntis. Sa palagay ko, sinusuri ni Lolo Terio ang galaw ng mga babaeng naroroon. Maya-maya pa ay may biglang lumapit sa amin. Isang babae rin na buntis. Nakatingin siya sa payong na dala ni Lolo Terio. Nakangiti ito at nagtanong kung magkano raw ang payong ni Lolo Terio. 80 na lang para sa'yo. Matibay ito at gawa sa purong aluminom. Humingi ng isang payong ang babae, pero masama ang tingin nito sa hawak na lumang payong ni Lolo Terio.
Kaya naman lumapit ako sa kanila. Kailangan kong bantayan ang kilos ni Lolo Terio. Paglapit ko ay nahuli ko na masama ang tingin ng aking lolo sa tiyan ng babae. Mabuti na lang ay may lumapit na lalaki sa aming kinaroroonan. Inakbayan nito ang babaeng buntis. Saka nakangiting nakipag-usap kay Lolo Terio. Mabuti naman po at inihatid niyo na po ang payong ko, Tatay Terio. Aba, siyempre. Pasensya ka na kung natagalan. Heto nga, at bumili pa ng isang payong ang asawa mo. Teka, sandali lang. Ito na pala ang payong na ipinagawa mo sa akin. Magugustuhan mo yan. Mukhang bago na ulit. Aba, oo nga no. Mahusay ang pagkakagawa nito ah. Mukhang matibay. Muntik ko nang hindi makilala. Tamang-tama ito at malapit na ho ang tag-ulan. Sinipat-sipat pa ni Mang Arnold ang hawak niya na payong. Pero napansin ko rin ang pagsulyap niya sa lumang payong ni Lolo Terio habang nakatukod yun sa lupa. Teka, Tatay Terio. Parang mas maganda yata ang isang yan ah. Yan din ang gusto ng asawa ko eh. Nako, pasensya ka na. Ngunit hindi ko ito ipinagbibili. Pag sarili ko itong gamit, ala-ala pa to sa namatay kong mga anak. Abay, sayang naman ho. Balak ko sanang bilhin yan kahit magkano. Pasensya na talaga, Arnold. Pumili ka na lamang ng iba. Magkakapareho naman sila ng itsura. Kung gusto mo, babawasak ko na lamang ang halaga ng payong na magugustuhan mo. Biglang umasim ang muka ni Mang Arnold at dumilim ang anyo. Sayan nga ang gusto ko, Tatay Terio eh. Tsaka kung magdadala ka ng payong at hindi mo naman pala ipagbibili, aba, hindi mo na sana nilantad sa amin. Paano yan? At nagustuhan ng asawa ko. Baka makunan siya. Pero hindi ka rin naman siguro bulag. Nakita mo naman siguro na nakaiwalay ang payong ko sa mga payong na ibinibenta ko. Ang ipinagtataka ko lang, di hamak naman na mas maganda mga bagong payong na to kaysa sa luma kong payong. Bakit ba? Para yatang mas interesado kayo sa luma kong payong. Hindi na mahalaga kung bago o luma ang payong. Ang mahalaga, nagagamit pa at gusto ng asawa ko. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman alam na magugustuhan mo itong payong ko. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi ko talaga ito ipinagbibili. Nako, wag na kayong maniniwala sa matandang yan. Ang luma niyang payong ang ginagamit niya para maghanap ng mabibiktima. Kung ako sa inyo, mag-ingat kayo sa matandang yan. Aswang yan eh. Ilayo niyo po ang asawa niyo kay Lolo Terio. Baka mawalan kayo ng anak. Pareho kaming hindi nakapagsalita ni Lolo Terio sa biglang pagsulpot na yon ni Kuya Emilio. Hindi namin namalayan na sumunod pala siya sa amin. Bumakas ang galit sa muka ng aking lolo. Tumigil ka, Emilio! Hanggang dito ba naman? Dinadala mo pa rin ang kabastusan mo! Bakit, Tatay Terio? Sino ba siya? Apo ko yan. Bastos po ano? Parang walang pinag-aralan ah. Sinong bastos na sinasabi mo? Bastos ba yung nagmamalasakit lang ako sa asawa mo? Pwes, pakialaman mo ang buhay mo. Hindi ka namin kadugo, kaya wala kang karapatan sa amin. Kung umasta ka, para kang kupal ah. Unahin mo muna sarili mo, bago ang ibang tao. Oo nga naman, Kuya Emilio, umuwi ka na lang. Huwag ka na magkalat dito. Nakakahiya sa mga tao. Sus, kunwari ka pa. Hindi mo ba alam na kapag nanahimik ka, mas lalo lamang silang mapapahamak? Aswang yan eh. Hindi ako aswang. Nagkakamali ka sa sinasabi mo. Sinungaling. Anong ginagawa mo rito? Hindi lang pala bastos ang apo mo, Tatay Terio eh. Bulag din. Hindi niya nakikita na naghahanap buhay kayo rito. Pambihira. Ngayon lang yata ako nakakita ng ganyang klaseng tao ah. At apo mo pa. Hindi niya ako apo. Simula nang pinalayas niya ako sa bahay, pinutol ko na rin ang ugnayan namin. Abay, dapat lang. Kahit ako, ang nasa kalagayan ni Tatay Terio, palalayasin din kita. Kasi wala kang alam. Teka, ano ba ang karapatan mo makialam sa akin ha?
Kayo na nga ang pinag-iingat ko. Ako pa ang lumalabas na masama ngayon. Hindi ko kasi nagustuhan ang tabas ng dila mo habang kausap mo si Tatay Teryo. Bakit? Ikaw ba ang nagpapakain kay Tatay Teryo, ha? Pero alam mo, sa tingin ko, ikaw ang palamon ninyo eh. Nakakahiya ka. At saka, sanay na kami sa mga aswang na umaatake sa amin tuwing gabi. Pero alam mo ba, hindi lang mga buntis ang binibiktima ng aswang. Pati ang tao may masamang pag-uugali at walang galang sa matanda. Yun ang una niyang pinapatay. Lalong-lalo ka na. Masarap na masarap sa kanila ang dugo mo. Abat, tinatakot mo ba ako, ha? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Kaya naman, ikaw ang mag-iingat, bata. Lapitin ng aswang ang mga kagaya mo. Abat, lintik na to, ha? Sinusubukan mo ba akong takutin, ha? Ngumisi si Mang Arnold kay Kuya Emilio. Bumakas sa anyo niya ang takot. Kaya naman, napansin ko na marami na palang tao sa paligid namin. Lahat sila nakatingin kay Kuya Emilio. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang isang matandang babae. Anong kaguluhan ito, ha? Sino ba kaaway mo, Arnold? Wala po akong kaaway. Pinagsasabihan ko lang po ang binatang yan. Emilio ang pangalan niya. Siyang nanggugulo rito. Atay, ganun ba? Hoy, ikaw! Anong agenda mo? At tinugulo mo mga tao rito, ha? Baka naman kulang ka sa leksyon. Magsabi ka lang. Sus, may agenda ka pang nalalaman. Agendahin mo ang pagbumukha mo. Mukha ka rin namang aswang eh. Dahil sa sinabing yon ni Kuya Emilio, lahat ng mga taong naroroon ay biglang nagalit at pinagmumura ang pinsan ko. Hindi nila nagustuhan ang sinabi nito. Kaya naman, pumagit na ako para pigilan sila. Kuya Emilio, pwede ba? Umayos ka. Hindi na magandang lumalabas niya sa bibig mo, ha? Baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo nila tayo. Pasensya ka na, Maruha. Pasensya ka na sa inasal ng aking apo. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinabi. Bakit hindi ko papansinin na sinabi niya, ha? Pinaratakan niya ako na isang aswang. Hoy, tanda. Sinabi ko yon dahil sa itsura mo. Paratang ka dyan. Magtali ka kasi ng buhok mo nang hindi ka mapagkamalan na aswang. Ba't sumusobra ka na yata? Baka nakakalimutan mo na nasa teritoryo kita. Baka mawala ang katarantaduhan mo kapag pinaikot ko ng suntok ang ulo mo. Sus, dami mong satsat. Bakit hindi mo gawin? Ano ka mo? Ikaw, ha? Kilalanin mo muna kung sinong binabangga mo. Baka samain ka. Matuto kang rumispeto sa mga taong mas nakatatanda sa'yo. Ewan. Wala akong panahon para dyan. Habang nagkakainitan sila, ay napatingin ako sa gawi ni Lolo Teryo na kanina pang walang imik. Kitang-kita ko ang panginginig sa kamay ng matanda habang hawak niya ang lumang payong. Alam kong nagtitimpi siya ng galit, kaya lumapit ako kay Lolo Teryo. Lo, umuwi na lang po tayo. Nakakahiya na po sa mga taga rito. Nakakahiya po si Kuya Emilio. Lintik na yan. Ako pa ngayon nakakahiya. Umayos ka nga, Rigor. Masyado ka naman yatang nagmamalinis. Tumigil ka na. Di ka na nakakatuwa. Buwisit. Kayo ang di nakakatuwa. Magsama-sama kayo. Mga lintik kayo. Dapat pala dyan, Tatay Teryo, bigyan ng leksyon eh. Ay, nako, Arnold. Kaya sabi ko sa'yo, bantayan mong mabuti ang magiging anak mo. Ayoko magkaroon ng ganyang apo. Nagpapakahirap ang lolo niya para buhayin siya. Tapos siya pang igaganti niya. Sana, tamaan ng kidlat ang damuhong yon. Hoy, matandang hukluban. Narinig kita. Tumigil ka sa pinagsasabi mo. Baka ikaw ang tamaan ng kidlat. Ikaw ang tumigil. Bakit? Kilala mo ba ako, ha? Ikaw hindi kita kilala. Pero sa ugaling nakikita ko sa'yo, masasabi kong wala kang kwentang tao. Ano ka mo? Ano sabi mo, tanda? Wala akong kwenta. Bakit? Kilala mo rin ba ako? Tama na. Tama na, Emilio. Wala ka ng galang. Wala ka ng pinagkatandaan.
Nakakahiya ka na! Dala ng labis na galit ni Lolo Terio. Sinuntok niya si Kuya Emilio. Bumagsak ito sa lupa at pumutok ang kanyang labi. Tama lang yan. Kapag bastos, dapat dyan patikimin ang suntok, pasabugin ang bunganga. Kulang pa nga yan eh. Dapat dyan, sunugin ang bibig. Mabilis na bumangon si Kuya Emilio. Saka dinuro si Mang Arnold. Alam mo, sa totoo lang, wala sana akong balak na sumunod dito eh. Kaya lang, nag-aalala ako sa mga taong taga rito. Pero yung mga tao pala na inaalala ko ay pare-pareho naman pala na mga walang kwentang tao. Mag-iingat ka sa mga pinagsasasabi mo, binata. Makapangyarihan na salita, lalo na ang pagduduro ng daliri sa mukha ng tao. Baka magsisi ka. Tama na yan, Nay. Umalis na po tayo dito. Total, nakapili na po si Lilia ng payong. Sige na, anak. Mauna na kayo. Muling binalingan ni Lola Marua si Kuya Emilio. Ito ang tatandaan mo, binata. Sa oras na bumalik ka rito, hindi ko na maipapangako na walang mangyayaring masama sa iyo. May marka na ang mukha mo sa lugar na ito. Huwag mo akong tinatakot, tanda. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi nga tumataas ang balahibo ko sa'yo eh. Pwes, subukan mo. Tignan ko lang kung manatili pa ang tapang mo. Lola Marua, huwag kang sumali sa usapan. Bantayan mo na lamang ang lalaki niyan. nahuli ko ang nakakakilabot na pagngisi ni Lola Marua bago ito tuluyang umalis kasama ang mga tao na nakapalibot sa amin. Si Lolo Terio naman ay naunang naglakad na at iniwan kaming dalawa ni Kuya Emilio. Sinamaan ko siya ng tingin bago ako sumunod kay Lolo Terio. Wala kaming imikan sa daan. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, narating namin ang bahay. Pagpasok namin sa loob, ay agad akong umupo sa bangko. Si Lolo Terio naman ay tumayo sa gitna ng sala. Maya-maya pa ay pumasok si Kuya Emilio. Sa pintuan pa lang, agad siyang pinagtaasan ng boses ni Lolo Terio. Wala ka talaga kwentang tao. Wala kang pinipiling lugar. Ipinahiya mo ko sa harap ng maraming tao. Aba, marunong din pala kayong mahiya, no? Pambihira naman, oh. Kayo nga hindi nahihiya sa amin, eh. Anong sabi mo? Alam ko, pinatay niyo ang mga magulang namin. Kaya namatay sila, hindi ba? Diyos ko, paano mo nasasabi ang ganyang bagay? Kaya ba nagkakaganyan ka? Dahil iniisip mo na pinatay ko ang mga magulang mo, ganun ba? Oo, at alam ko na itatanggi niyo yun. Talaga pala na napakawalang hiya mo, Emilio. Bakit ko naman papatayin ang mga anak ko? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa isang magulang ang mawalan ng mga anak? Pagkatapos, sasabihin mong pinatay ko sila. Bakit? May patunay ka ba? Oo, meron akong patunay. Alam ko na isa kang aswang. Kung anong klaseng nilalang ka. Para sa akin, masaol ka pa sa demonyo. Kaya dapat sa'yo mamatay! Agad na sumugod si Kuya Emilio kay Lolo Terio. Nanlaki ang aking mga mata nang suntukin ni Kuya Emilio si Lolo. Subalit nakaiwas ito at gumanti ng hampas ng payong sa dalawang tuhod ng aking pinsan hanggang sa napaluhod siya sa sahig. Hindi ko na kaya ang mga lumalabas na masasakit na salita niya sa bibig mo. Hindi kita pinalaki para bastusin mo lang ako. Kaya lang, kung matigas na ang buto mo, sige, tumayo ka, lumaban ka, nang makita mo ang hinahanap mo. Talagang tatayo ako. Lalabanan kita. Muling sumugod si Kuya Emilio kay Lolo Terio na hindi man lang umaalis sa kinatatayuan nito.
Para akong nanonood ng magandang laban sa pelikula. Kagaya ng nangyari kanina, nabigo si Kuya Emilio na pabagsakin si Lolo Terio. Pero dahil tumayo na naman ito para umatake kay Lolo Terio, ako na ang sumuntok kay Kuya Emilio. Bumagsak siyang patihaya sa sahig. Tama na, kuya! Para ka ng baliwa! Bakit ka ba ganyan? Wala namang ipinakikitang masama sa'yo si Lolo Terio ah! Huwag kang tanga, Rigor! Huwag mo siyang kampiyan! Huwag mong ipagtanggol ang aswang na yan! Tama na yan, Rigor! Sarado na ang isip niyan. Paniwalaan nyo kung ano ang gusto nyo paniwalaan. Kung hindi nyo ako kayang pakisamahan, bukas ang pinto. Malaya kayong umalis. Simula ngayon, kalimutan nyo na may lolo kayo. Hindi agad ako nakapagsalita nang makita ko na pumasok sa loob ng kanyang silid si Lolo Terio. Dinig ko rin ang pagsarado ng pintuan. Kasunod ang paglagabog ng katre niya na sa tingin ko nagwala si Lolo Terio. Napatingin ako sa gawi ni Kuya Emilio. Tumayo siya habang nakatingin sa akin. O ano? Masaya ka na ba, ha? Masaya ka na ba? Oo, dahil hindi ako bulag at tanga. Nakagaya mo. Tila ba napansin ko sa muka ni Kuya Emilio ang biglang pagsisisi sa mga nasabi niya dahil tumingin siya sa nakasaradong pintuan ng silid ni Lolo Terio. Maya-maya pa ay pumasok na rin si Kuya Emilio sa loob ng kanyang silid at pabarag niyang isinarado ang pinto. Pagsapit ng gabi ay nagluto ako ng hapunan. Balak ko sanang dalhan ng pagkain si Lolo Terio. Subalit bigla akong natigilan. Kitang-kita ko ang ginagawa niya sa loob ng kwarto. Nasisilip ko yun sa siwang ng pinto. Nakaluhod siya sa sahig, paharap sa payong na nakapatong sa katre. Binubulungan niya yun habang nakapikit. Gabayan nyo ang bawat kilos ko, ang bawat galaw ko, upang matupad ko ang nais ng sandatang ito. Mula sa hangin ay bigyan mo ko ng karagdagang lakas upang lumaban. Nalalapit na ang pag-aasik nila ng lagim. Tulungan mo kong lumaban. Bigyan mo ko ng lakas upang magapi ang kasamaan. Nanigas ang aking mga tuhod sa narinig ko. Ni ayaw gumana ng utak ko ng mga sandaling yon. Nanatili akong nakatayo at nakatingin kay Lolo Terio. Bumundo lang ka ba sa aking dibdib? Lalo na at narinig ko na kinakausap niya ang lumang payong na para bang meron siyang nakikita na hindi nakikita ng aking mga mata. Diyos ko! Ano kaya ang ginagawa ni Lolo Terio sa payong? Natatandaan ko na kahit kailan, hindi niya yung binuksan. Palagi niyang dala ang payong na yun. Pero hindi naman niya ginagamit. Sa pagkakataong yun, mas lalong nagulo ang isip ko. Pakiramdam ko, may iba pang lihim na itinatago sa amin si Lolo Terio. Kaya pinanood ko ng matagal ang ginagawa niya. Pakiramdam ko noong mga oras na yon, hindi na ako humihinga dahil sa takot. Ilang saglit pa ang lumipas. Nakita ko na pinilit ni Lolo Terio na hawakan ang payong. At nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na hawakan din pala yun ng isang uri ng patalim. Para bang ice pick. Kumislap yun sa liwanag na nanggagaling sa ilaw ng gasera. Kasunod ng pagbukas niya ng payong, pinaikot niya yun sa ere at nakita ko nakakaiba ang itsura nun. Para bang isang uri ng kalasag na kayang tapatan ang matalas na bagay na tatama sa payong. Dahil sa pag-aalala, mabilis akong umalis sa tapat ng pinto at bumalik na sa kusina. Inilapag ko ang pagkain sa ibabaw ng lamesa. Saka nag-isip. Para saan kaya ang payong at talim na yun? Ang mabuti pa kaya tanungin ko si Lolo Terio. Siguro naman hindi masamang magtanong. Nang bumalik ako sa tapat ng pintuan ng silid ni Lolo Terio,
Napansin ko na may hawak siyang isang bote. Para saan kaya ang boteng yun? Bakit kaya binuhusan niya ng langis ang dulo ng payong? Kailangan ko nang malaman kung ano ang totoo. Akma na sanang papasok ako sa loob ng silid ng aking lolo nang bigla akong nakarinig ng ingay sa kabilang kwarto. Kwarto yun ni Kuya Emilio, kaya wala na akong inaksayang oras. Agad akong nagtungo at pumasok sa silid niya. Subalit nanlaki ang mga mata ko nang tumambad sa aking paningin ang nagkikikisay na katawan ni Kuya Emilio habang bumubula ang kanyang bibig. Nakatirik ang kanyang mga mata. Naninigas ang kanyang braso at binti habang nakahiga sa sahig. Mabilis ko siyang nilapitan at binuhat ang kanyang ulo para hindi tumama yon sa sahig. Kuya Emilio, gumising ka! Kuya Emilio, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ako nakatanggap ng tugon mula kay Kuya Emilio. Kaya naman ay sumigaw na ako. Lolo! Lolo Terio, tulungan niyo po ako! Si Kuya Emilio! Lolo! Si Kuya Emilio po, may nangyayari sa kanya! Mabigat na yabag ng paa ang narinig ko na papalapit sa aming kinaroroonan. Pumasok si Lolo Terio at agad niyang nakita ang nakahandusay na si Kuya Emilio. Bakit? Ano nangyari? Lo, nakita ko po siya rito. Nakahiga po sa sahig. Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa kanya eh. Ano pong gagawin natin? Huminahon ka muna, Rigor. Kailangan natin makapag-isip na maayos. Sa tingin ko, pinaglalaruan siya ng orasyon ng aswang. Ano po? Orasyon ng aswang? Saglit akong nag-isip, pero bigla kong naalala ang mga nakita ko kanina. Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Tumayo ako at lumapit kay Lolo Terio. Lolo, magsabi nga po kayo na totoo sa akin. Kayo po bang may gawa nito sa kanya? Kayo po bang nanakit kay Kuya Emilio? Pambihira. Talaga bang iniisip mo na kaya kong saktan si Emilio, Harigor? Wala akong ginagawa sa kanya. Wala akong kinalaman dyan. Nag-iisip nga ako kung paano ko siya pagagalingin laban sa orasyon ng aswang na sumanib sa kanyang katawan. Pagkatapos pag-iisipan mo ko na masama. Huwag na po kayo magkunwari, Lo. Alam na po namin ni Kuya Emilio kung ano po ang totoo. Magsabi na po kayo na totoo sa akin. Gusto ko pong isipin na nagkamali lang po ako sa mga nakita ko nang gabing sinundan ko po kayo. Tatanungin ko po ulit kayo, Lolo. Kayo po bang may gawa nito sa pinsan ko? Wala akong ginagawang masama kay Emilio. Nagkakamali ka sa iniisip mo, Rigor. Hindi ako masamang tao. Pero Lo, nakita ko po kung paano niyo po kinain yung tao dun sa kakauyan. Nakakatakot po ang itsura niyo. Isa kayong aswang. Hindi ako aswang, Rigor. Sana nga. Pero hindi pa puron matatapos ang hinala ko na aswang kayo. Kanina po, sa loob ng kwarto nyo, narinig ko po na binubulungan nyo po ng orasyon ng luma niyong payong. Pagkatapos, ay nagkaganito na po si Kuya Emilio. Paano nyo po yun may papaliwanag sa akin, ha? Ngayon po yung sabihin nyo, kung wala bang katotohanan ng mga nakita ko. Totoo ang lahat ng mga nakita mo sa loob ng aking silid. Pero yung sa kakauyan, hindi ako yun. Dahil hindi ako aswang. O baka naman, kaya ka nagkakaganyan ay dahil naniniwala ka na sa mga pinagsasasabi ni Emilio, Harigor. Ikaw ang higit na nakakakilala sa akin. Pinaniwalaan ko lamang po kung ano ang mga nakita ko. Hindi po ako maaaring magkamali sa mga nakita ko, Lolo. Alam ko pong may kakaiba sa inyo. Aswang po ba talaga kayo? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako aswang? Hindi ako aswang, Rigor. Maniwala ka. Kung hindi po kayo isang aswang at hindi kayo may gawa nito kay Kuya Emilio, pagalingin niyo po ang pinsan ko. Pagalingin niyo po si Kuya Emilio. Dahil sa totoo lang, hindi ko na po alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero sa ngayon, hindi po muna ako maniniwala sa mga sasabihin niyo sa akin.
Pagkasabi ko nun, ay iniwanan ko si Lolo Terio sa loob ng silid ni Kuya Emilio at pumasok ako sa aking silid. Ipinaramdam ko sa kanya na masama talaga ang loob ko. Lumipas ang 3 araw, wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Kuya Emilio. Sa kwarto niya, natutulog si Lolo Terio. Nalaman ko na hindi na makapagsalita si Kuya Emilio magmula nang mangyari yun sa kanya. Madalas siyang sumisigaw na para bang humihingi ng tulong. Sumusuka rin siya ng malapot na likido kasabay ng malakas niyang pag-angil na para bang wala na siya sa kanyang sarili. Dahil doon, mas lalong tumindi ang galit ko kay Lolo Terio. Hindi ko siya kinakausap, ngunit patuloy pa rin ako sa paggawa ng payong kasama siya. Hanggang isang gabi, nahuli ko si Lolo Terio. Iginapos niya sa katre si Kuya Emilio. Nagtago ako sa likod ng pinto at sinilip siya. Pinanood ko kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos niyang igapos si Kuya Emilio, nakita ko siyang dumaan sa bintana. Sinundan ko siya dahil balak kong hulihin siya. Gusto kong malaman at mapatunayan kung totoo ba na isa siyang aswang. Sinundan ko siya hanggang sa pagpasok sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Hindi ko naramdaman ang takot habang abala ko sa pagsunod sa kanya sa paglalakad. Ngunit nagtataka ako dahil ang daan na tinatahak namin ay papunta sa Karatig Baryo, sa lugar na aming pinuntahan. Ilang araw na ang nakakalipas. Natigilan ako dahil nakita ko nakaharap ni Lolo Terio si Laila, ang buntis na nakausap namin ni Lolo. Mabilis akong nagtago sa likod ng puno. Sinasabi ko na nga ba't aswang si Lolo Terio? Balak niyang patayin at kainin ang buntis na yun. Diyos ko, hindi niya na ako maluloko ngayon. Hindi na siya makakapagsinungaling sa akin. Dahil sisiguraduhin kong mauhuli ko na siya sa aktwal niyang pagpatay sa buntis. Sinilip ko ulit ang kinaroroonan ng dalawa. Nakita ko na nagtitigan lamang sila. At kahit nakikita ng babae ang banta ng panganib mula kay Lolo Terio, hindi ko nakita ang takot sa kanyang muka. Sa halip, ngumisi pa ito ng nakakatakot at nakakakilabot, kasunod ng malakas nitong pagtawa. Teka, bakit para yatang masaya pa ang buntis nang makita niya si Lolo Terio? Hindi ba siya natatakot kay Lolo Terio? Tsaka, dala ni Lolo Terio ang kanyang payong. May patalim yun. Paano kung saksakin siya ni Lolo Terio? Kailangan mapigilan ko siya. Hindi ko hahayaan na pumatay na naman siya ng tao. Nanlaki ang mga mata ko ng sandaling yun dahil binuksan na ni Lolo Terio ang kanyang lumang payong. Kasunod ng paghugot niya ng talim mula sa hawakan nito, bumundol ang kaba sa aking dibdib. Nang mapansin ko, nasasaksakin niya ang babae. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kinaroroonan ni Lolo Terio. Lolo, wag! Wag niyo siyang papatayin! Rigor, anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nandito. Bumalik ka na. Sige na, bumalik ka na sa bahay. Bilisan mo! Kailangan ko po kayong pigilan. Huwag niyo po papatayin ng buntis. Maawa po kayo sa sanggol. Nagkakamali ka, Rigor. Bumalik ka na sa bahay. Tumakbo ka ng mabilis at huwag ka nang lilingon. Saka na ako magpapaliwanag. Sige na, umalis ka na, Apo! Nagkamali ako sa aking hinala. Nasasaksakin niya ang buntis. Dahil saktong paglapit ko kay Lolo Terio, ay nakita ko rin ang pagbabagong anyo ng babaeng buntis. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang halakhak at sa paglantad ng kanyang itsura, nakilala ko ang nilalang. Teka Lo, siya po ang aswang na nakita kong pumatay sa babae sa kakahuyan. Pero ang buong akala ko ay kayo po yun. Kaya nga umalis ka na, Apo. Iwan mo na ako rito. Bilisan mo. Huwag na matigas ang ulo. Bilisan mo na. Hindi Lo, hindi po kita iiwan dito. Sige na. Huwag na sabing matigas ang ulo mo eh. Papatayin ka niya at nararamdaman ko na hindi siya nag-iisa. Kailangan ko lang talagang gawin ito
para gumaling na ang pinsan mo. Bilis, tumakbo ka na! Hindi ka dapat nandito! Hindi mo dapat ako sinundan dito! Lo, patawarin niyo po ako. Akala ko po talaga kayo po ang aswang eh. Hindi ko na natapos ang mga sasabihin ko dahil inatake na kami ng aswang. Saktong paglundag ng aswang, sinalubong naman siya ng nakabukas na payong ni Lolo. Para bang may malakas na puwersa ang tumama sa katawan ng aswang at tumalsik ito ng ilang dipaan layo mula sa aming kinaroroonan. Nakita ko na bumagsak siya sa lupa pero agad din na nakabangon. Sumugod ulit siya sa amin pero sinalubong siya ng saksak ni Lolo Terio gamit ang dulo ng payong. Kasunod ng pagsaksak niya sa leeg nito gamit naman ang talim sa hawakan ng payong. Nagkikikisay ang aswang dahil sa labis na sakit. Hindi ako makapaniwala sa husay ni Lolo Terio pagdating sa pakikipaglaban. Nang muli siyang saksakin ni Lolo Terio, bumagsak sa lupa ang aswang at nasunog ang kanyang katawan. Lolo, Napatay niyo po ang aswang! Ang galing niyo po! kailangan ko siyang patayin para mawala ang sanib ng orasyon sa katawan ng pinsan mo. Isa pa, hindi ka na dapat sumunod dito. Malalagay sa panganib ang buhay mo. Baka hindi kita maprotektahan, kagaya na nangyari sa mga anak ko. Pasensya na po talaga kayo, Lolo Terio. Hindi ko po kasi alam eh. Tsaka, wala na po tayong magagawa dahil nandito na po ako eh. Sasamahan ko na lang po kayo. Hindi! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Napaatras kami ni Lolo Terio nang biglang dumating si Mang Arnold habang nakatingin siya sa naabong katawan ng kanyang asawa. Hindi maaari ito! Anong ginawa mo, Terio? Gala ng labis na galit, nagpalit siya ng anyo bilang aswang. Tumubo ang mahaba niyang pangil sa bibig at nagkulay pula ang kanyang mga mata. Kasunod, ng dahan-dahan niyang paglapit sa amin, umatras kami ni Lolo Terio habang hindi inaalis ang tingin namin sa kanya. Itinutok ni Lolo Terio ang talim sa aswang. Apo, ikaw na ang gumamit sa payong. Gamitin mong pananggalang laban sa matulis niyang kuko. Tinanggap ko ang payong at itinutok ko yun kay Mang Arnold. Pinatay mo ang asawa ko, kaya malalagot kayo sa akin. Hindi ako makakapayag na hindi niyo pagbayaran ang ginawa niyo sa mag-ina ko. Pinatay niyo ang mga anak ko. Kung tutusin, kulang pa mga buhay nila sa ginawa niyo sa mga anak ko at sa asawa nila. Pinagtulungan niyo silang kainin na para bang sila ang handa sa piyesta. Ngayon naman, papatayin kita at walang ibang makikinabang sa katawan mo kundi ang mga uod sa lupa. Tumulo ang malapot na laway ni Mang Arnold dahil sa pag-angin niya ng malakas. Kasunod ng pagbuka ng kanyang bibig at pagtingala niya sa langit na para bang nagtatawag siya ng magiging kasama. Hindi ko hahayaan na makapagtawag ka pa ng kasama. Agad na kumilos si Lolo Terio. Mataas siyang tumalon. Pagpatak niya sa lupa, diretso ang pagbaon niya ng talim sa dibdib ni Mang Arnold. Ngunit gumanti ito ng suntok kay Lolo. Tumama yon sa ilalim ng panga ni Lolo Terio, kaya't bumagsak siya sa lupa. Ako naman ang sumugod kay Mang Arnold gamit ang dulo ng payong. Inatake ko siya ng saksak sa leeg. Umangil ito ng malakas na para bang hindi ito nasaktan. Gumanti siya ng suntok at nasalag ko yun gamit ang payong. Nasaktan ang kanyang kamao kaya nakahanap ako ng pagkakataon. Agad ko siyang sinipa sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nang bumaluktot siya sa labis na sakit, itinarak ko naman ang dulo ng payong sa kanyang batok. Bumagsak siya sa lupa ng padapa. Ako ang tatapos sa kanya, Apo! Bumangon si Lolo Terio at niluhuran niya sa likod ang aswang. Paulit-ulit niyang pinagsasasaksak ang likod nito gamit ang talim sa hawakan ng kanyang payong. Sa pangalawang pagkakataon,
Nasaksiyan ko ang nasunog na katawan ng aswang. Tumayo si Lolo Terio. Nangihina siyang tumingin sa akin. Saka ko naman ibinigay sa kanya ang payong dahil inakala namin na wala ng kalaban. Naging kampante kami ni Lolo Terio, kaya hindi ko naiwasan ang pagtama ng kuko ng aswang mula sa aking likuran. Kasunod ng malakas na pagkagat at pagbaon ng pangil niya sa aking braso, bumagsak ako sa lupa habang namimilipit sa sakit. Pilit kong tinatanggal ang bibig ng aswang sa braso ko, ngunit hindi yun maalis-alis. Ramdam na ramdam po ang pagsipsip niya ng dugo sa aking sugat. Rigor! Apo ko! Dala ng labis na galit ng aking lolo, inatake niya ang aswang. Pinugutan niya ito ng ulo hanggang sa masunog na ang katawan nito. Nang lumapit sa akin si Lolo Terio, inalalayan niya ako na tumayo. Ayos ka lang ba? Diyos ko! Ano ba ito? Malalim ang sugat mo. Kailangan magamot kagad ang sugat mo, Apo, bago pa kumalat ang laso ng aswang sa katawan mo. Halika na! Kailangan na nating umalis dito! Habang tinatahak namin ang daan, ay patindi ng patindi ang sakit na nararamdaman ko sa aking sugat. Tumitibok-tibok yun na para bang may mga insekto sa loob ng aking laman. Lo, ang sakit po. Hindi ko na po kayang tiisin. Tulungan niyo po ako. Basta tiisin mo lang. Tutulungan kita, Apo. Sige na, mas bilisan pa natin ang paglalakad. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan ng mga sandaling yon. Kaya naman nakikita namin ang aming nilalakaran. Habang naglalakad kami, ay panay ang paghingi ko ng tawad kay Lolo Terio. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Naiintindihan kita, Apo. Ang mahalaga, magamot kagad kita. Lakasan mo lang ang loob mo. Paglabanan mo ang sakit. Habang naglalakad kami ng mga sandaling yon, ay naramdaman ko ang pag-agos ng mainit na likido sa braso ko. Nanlalabo na rin ang aking paningin, ngunit tinatagan ko ang aking loob. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay narating na namin ang bahay. Pagpasok namin sa loob, agad na kumilos si Lolo para gamutin ang mga sugat ko. Aray! Lolo Terio! Bakit po nagkaganito? Nangingitim at namamagana po ng palibot ng sugat ko sa braso. Saka nagnanaknak na rin. Paano po nangyari to? Dahil yan sa laway ng aswang. Unti-unting lumalaki ang sugat kapag hindi yan naaagapan. Lolo Terio, ano pong gagawin natin? Kailangan patayin ang lason sa pamamagitan ng pagpapaso. Pababagahin ko ang talim ng payong ko, saka ilalapat yon sa sugat mo. Ano po? Pero mainit yun ah. Walang ibang paraan, Rigor. Kailangan mong tiisin ang init. Sige na, kailangan matalian ko muna ang braso mo bago ko simulan ang panggagamot sa'yo. Pinunit ni Lolo Terio ang laylayan ng kanyang damit, saka yun itinali sa aking braso. Pumasok sa loob ng kusina ang aking lolo. Pagkalipas ng 10 minuto, bumalik siya, dala ang hawakan ng payong na may talim. Nagbabaga na yon dahil sa pag-aalala. Pinagpawisan ako ng malamig. Teka Lo, talaga bang wala na pong ibang paraan? Wala na. Kaya tinalian ko ang braso mo para hindi mo masyadong maramdaman ang masakit. Ganun din ang gagawin ko sa kalmot sa likod mo. Tiisin mo lang ang init. Wala na nga akong nagawa kundi ang pumayag sa gagawin ni Lolo Terio. Nang lumapat ang mainit na talim sa akin sugat, napasigaw ako ng malakas dahil sa labis na kirot. Pagkatapos, binuhusan ito ng langis ang sugat ko. Aray! Lo, di ko na po kaya tiisin. Tama na po. Aray, ang sakit po, Lo. Tiisin mo. Para ka namang hindi lalaki. Kailangan patayin ang lason. Hindi nga po ako mamamatay sa lason, pero mamamatay naman po ako sa sakit.
Kapag hindi ko to ginawa, Apo, mahahawa ka ng pagiging aswang. O ano? Anong pipiliin mo? Ha? Mahahawa ako ng pagiging aswang? Ano pa pong ginagawa niyo? Ituloy niyo na po. Ayoko pong maging aswang. Nang matapos si Loloterio, sa panggagamot sa akin, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Lolo, ano po bang klaseng aswang ang nakasagupa po natin kanina? Sila ang mga aswang na tamawo. Ano po? Aswang na tamawo? Saan po sila nagmula? Nagmula sila sa mundo ng mga engkanto. Sila ang isinumpang nilalang sa mundo nila. Paano po silang nakalabas po sa mundo nila? Kumukuha sila ng buhay bilang kapalit. Sila rin ang mga aswang na pumatay sa mga magulang ninyo ni Emilio bilang alay sa paglabas nila sa mundo nila. Mapanganib sila dahil balak nilang palitan ang mga tao sa mundo natin. Nagpaparami sila ng lahi para gamitin laban sa atin. Kaya kung mapapansin mo, sa lugar na pinuntaan natin, lahat ng mga babaeng nakatira sa baryong yun ay buntis. Ano po? Kung ganun po, lahat po ng mga babae sa lugar na yun ay mga tamawo. At lahat po sila ay mga aswang. Nakuha mo! Kaya nga matagal ko na silang minamatyagan sa baryong yun. Ang mga payong na ginagawa ko at ibinibenta sa kanila ay may kasamang lason. Sa oras na mabuksan nila yun, masusunog sila dahil sa amoy ng bawang. Ang ibig niyo pong sabihin, pagkukunwari lang po ang pagdala niyo ng payong sa kanila? Oo, para malaya ko silang malapitan at mapatay. Ang mga tamawo ay takot sa ulan. Kaya naisip ko na payong rin ang gagamitin kong kasangkapan para masaktan sila. Yun ang mabisang paraan upang mabawasan ang kanilang puwersa nang hindi nila namamalayan. Bakit po, Lolo? Sino po ba talaga kayo? Isa kong manunugis ng aswang, Apo. Kaya tuwing gabi, umaalis ako para protektahan ang mga tao. Nagkamali po pala talaga ako ng pag-aakala sa inyo, Loloterio. Huwag mo nang isipin niyo na po. Ang mahalaga, mapatay ang mga aswang bago pa sila dumami. Pati po ba talaga ang mga buntis? Kailangan niyo pong patayin? Kawawa naman po ang sanggol nila. Hindi ka dapat maawa sa mga sanggol, Rigor. Dahil aswang din sila, napapatay ng tao para sila naman ang mabuhay. Kapag hinayaan natin sila, tayo naman ang papatayin nila. Lalo pa ngayon, nalagasan sila ng mga kasamahan. Hindi magtatagal, hahanapin nila tayo. Kapag nagkataon, malalaman nila kung sino ako. Mapapahamak ang lahat ng taga rito. Nang mga sandaling yun, naramdaman ko ang matinding takot. Lalo na nang makita ko ang pag-aalala sa muka ni Loloterio. Sa palagay ko, panahon na para ipasa sa iyo ang sandatang ito, Rigor. Isa itong agimat na payong na kayang tapatan ang lakas ng mga aswang na tamawo. Teka, bakit niyo po ipapasa sa akin ang payong? Nakita mo naman kanina, di ba? Masyado na akong mahina para lumaban sa kanila. Hindi ko na kayang sabayan pa ang kanilang lakas. At kung nagkamali ako kanina, baka pati ikaw ay hindi ko na nailigtas at napahamak ka pa, Apo. Kailangan ko ang tulong mo. Sa tingin ko, mas malakas na ngayon ang puwersa nila. Pero bakit po ako? Dahil ikaw lang ang nakita kong karapat-dapat na gumamit nito. May kakayahan kang lumaban sa kanila dahil marunong ka nang makipaglaban gamit ang payong. Isa pa, malakas pa ang katawan mo. Wala na akong ibang maaasahan kundi ikaw, Apo. Pero Lo, wala po akong sapat na kaalaman pagdating po sa pakikipaglaban. Kapag hawak mo na ang agimat na payong, bawat sandali na mahawakan mo ang kanyang hawakan, magkakaroon ka ng kasanayan. Unti-unti kang matututo, kaya huwag kang mag-alala. Pero paano po? Sasabayan mo lang ang paggalaw ng payong sa ere. Kapag gamit mo ito, kagaya mo, ganyan din ang naramdaman ko nung una kong
mahawakan ito at matanggap. Hindi nagtagal, nasanay din akong gamitin ang payong sa pakikipaglaban. Pero Lolo Terio, Sinabi ko na nga sa iyo, huwag kang mag-alala. Dahil kasama mo ako, Apo, sa laban na ito. sigurado po ba kayong kaya kong gamitin to? Kaya kong makipaglaban sa mga aswang na tamawo? Oo naman. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Apo. Kesa naman ako lumaban sa kanila. Nakita mo naman, di ba? Muntik na akong matalo ng aswang. Sige na nga po. Tutulungan ko po kayo. Patawarin mo ko, Apo. Kung hindi ko kagad ipinagtapat sa inyo ang buong katotohanan, hinayaan kita na aswang ang tingin mo sa akin. Hindi na sana nagkasakit ng orasyon na sanib ang Kuya Emilio mo. Paano po si Kuya Emilio? Hanggang ngayon po, aswang pa rin po ang tingin niya sa inyo. Magkakaroon din ako ng pagkakataong ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Basta't tulungan mo lamang ako na mailigtas ang pinsan mo at ang mga tao sa baryong ito. Gagaling pa po ba si Kuya Emilio, Lolo Terio? Oo naman, sa tulong ng dugo ng aswang na nakadikit sa talim ng hawakan ng payong. Ang talim na ito ay kontra sa orasyon ng aswang. Kung ganun, gamutin na po natin siya. Hinaplos ni Lolo Terio ang dugo sa talim ng hawakan ng payong. Pinagmasdan niya yon sa kanyang daliri. Pagkatapos ay nagtungo kami sa silid ni Kuya Emilio. Lolo, ano pong gagawin niyo sa dugo ng aswang? Magsasagawa tayo ng ritual. Ang dugo ang gagamitin ko para tanggalin ang sanib sa katawan ni Emilio. Sa pamamagitan nito, mapapalaya ko siya sa itim na kapangyarihan ng mga aswang na tamawo. Bakit po nagkaroon ng sanib na orasyon si Kuya Emilio? Dahil masama ang ugali ng pinsan mo. Ang tao na merong maitim na budi at walang galang sa matanda ang madaling kapitan ng kanilang orasyon. Kaya kapag tumagal pa siya sa ganyang kalagayan, magiging aswang na rin siya, kagaya ng mga tamawo. Habang nag-uusap kami, ay nilapitan namin ang nakasaradong silid ni Kuya Emilio. Pagbukas ko sa pinto, nagulat kami sa tumambad sa aming paningin. Mabuti naman at dumating na kayo. Sa wakas, mapapatay ko na kayo. Lolo, nakakapagsalita na po si Kuya Emilio pero bakit po siya nagkakaganyan? Hindi na siya si Emilio Rigor. Ang kausap natin ay ang pinuno ng mga aswang. Ginamit niya ang katawan ni Emilio para pagbantaan tayo. Magbabayad kayo. Hindi magtatagal. Mahanap ko na ang tirahan ninyo. Tumigil ka! Mahanap mo man ang tirahan namin. Sisiguraduhin kong mababawi ko ang apo ko sa'yo. Wala ka nang magagawa sa akin. Sa akin na siya. Sa akin lang ang katawan ng walang kwenta mong apo. Nagkakamali ka. Kahit sino o ano pa siya, apo ko pa rin siya. Mahal ko siya, kaya hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Nagwala sa galit si Kuya Emilio habang umaangil ng malakas. Lolo, ano pong gagawin natin? Sundin mo lang ang mga sasabihin ko sa iyo, Apo. Gawin mo ang lahat para mailigtas ang Kuya Emilio mo. Ipalo mo sa kanya ang payong habang nagsasagawa ko ng ritual. At tandaan mo ang mga orasyon na bibigkasin ko. Pero Lo, baka po masaktan si Kuya Emilio eh. Sige na, gawin mo na. Anong gagawin niyo sa akin? Alisin niyo ang gapo sa mga kamay at pako. Isa pa, hindi niyo ako masasaktan sa naiisip niyong paraan. Kung hindi ka masasaktan, bakit bakas sa mukha mo ang takot? Rigor, sige na! Simulan mo na! Hindi pa ako nagsisimula ay biglang naputol ang tali sa kamay ni Kuya Emilio. Inatake niya ako ng suntok na tumama sa aking muka. Ngunit gumanti ako sa kanya ng hampas ng payong. Tumama yon sa kanyang leeg. Bumagsak siya sa katre, habang si Lolo Terio naman ay ipinagpatuloy ang pagsasagawa ng ritual. Sige, paluin mo siya ng paluin na po
hanggang sa kusa ng lumabas ang sanib ng orasyon sa katawan ni Emilio. Ginawa ko ang sinabi ni Lolo Terio. Hindi ako tumigil sa paghampas ng payong kay Kuya Emilio. Subalit nahawakan niya ang payong ko. Nakangisi siyang tumayo. Kaya nga ginamit ko ang katawan ni Emilio para hindi kayo magtagumpay na tanggalin ang sanib ng aking orasyon sa katawan niya. Kasunod ng pagtayo ni Kuya Emilio, sinuntok niya ako sa sikmura. Bumagsak ako sa sahig. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Kuya Emilio, pero bigla siyang sinunggaban ni Lolo Terio. Rigor, bumangon ka! Kailangan nating maigapos ulit si Emilio. Bilisan mo, tulungan mo ako rito. Hindi tumatalab sa kanya ang ritual ko. Masama na ito. Malakas na ang kapit ng orasyon ng aswang sa kanyang katawan. Ano? Natatakot na ba kayo? Pagkatapos ng malakas na tawa na yon ni Kuya Emilio, ay dali-dali niyang sinugod si Lolo Terio at nasaktan na niya. Bumagsak rin ito sa sahig. Pagkatapos ako naman ang binalingan niya. Tumama sa aking muka ang kanyang suntok. Pumutok ang aking labi, habang si Lolo Terio naman, dumugo ang kilay. Lo, ayos lang po ba kayo? Sige na, lapitan mo ng Kuya Emilio mo. Hampasin muli siya ng payong. Humarap ako kay Lolo Emilio at kinausap ko siya. Kuya Emilio, gumising ka! Ako to si Rigor! Ako to, kuya! Huwag ka magpapatalo sa tukso ng kadiliman, lumabang ka! Pigilan mo ang sarili mo! Paglabanan mo! Wala ka nang magagawa dahil si Emilio mismo ang pumili sa akin. Inuutusan kitang demonyo ka! Umalis ka sa katawan ng apo ko! Wala akong ibang sinusunod kundi ang utos ng aking Panginoon. Hindi ko kayo tatantanan kasama ng mga biyag na dinala namin para patayin sa harapan nyo. Umanda kayo dahil hindi magtatagal. Nasa labas na ako ng bakuran nyo. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Nang mga oras na yon, tila nagbago na ang katauhan ni Kuya Emilio. Hindi niya na ako nakikilala at nagbago na rin ang kanyang anyo. Maitim ang palibot ng kanyang mga mata. Maitim din ang kanyang labi. Ganon din ang kanyang mga ngipin. Tumutulo ang malapot niyang laway habang nakalitaw ang kulay itim niyang ugat sa kanyang leeg na parabang ugat ng puno. Binuksan ko ang payong at ipinaypay ko yun sa kanya. Bigla itong nanghina at bumagsak sa katre. Agad akong lumapit sa kanya. Sinuntok ko siya sa muka, kasunod ng paghampas ko sa kanya ng payong. Nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Terio na maigapos ulit si Kuya Emilio sa katre. Pinagtulungan namin siya. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Huwag niyo akong igapos dito! Makakatakas din ako! Pero nagbingi-bingihan kami ni Lolo Terio sa lahat ng mga sinabi ni Kuya Emilio. Pagkatapos namin siya na maigapos sa katre, saka namin siya binalot ng kumot. Saka ipinagpatuloy ni Lolo Terio ang ritual. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, habang ang kanyang daliri na may bahid ng dugo ng aswang ay idinikit niya sa noo ni Kuya Emilio, kasunod ng pagsambit niya ng orasyon. Nagulat ako sa nakita ko na paglabas ng kulay itim na usok mula sa katawan ni Kuya Emilio. Unti-unti iyong naglaho hanggang sa maging payapa na ang anyo ni Kuya Emilio. Nawala ang pangingitim sa palibot ng kanyang mga mata. Bumalik na rin sa dating kulay ang kanyang balat. Indikasyong natanggal ni Lolo Terio ang sanib ng orasyon sa katawan ni Kuya Emilio. Sa wakas, ligtas na ang pinsan mo, Rigor. Salamat sa Panginoon Diyos. Kaya nga po, salamat sa Panginoon. Pwede mo nang tanggalin ang gapos kay Emilio. Sige na, magmadali ka. Agad akong sumunod
sa utos ni Lolo Terio. Pagkatapos ng pangyayaring yon, buong magdamag kong binantayan si Kuya Emilio. Kinabukasan ay kumalat ang balita. Sinalakay daw sila ng mga aswang na tamawo at kinuha ang mga kalalakihan. Ang iba naman daw ay pinatay. Lolo, alam niyo na po ba ang nangyari sa baryo kagabi? Oo. Alam kong hinahanap na nila ako. Paghahandaan natin ang pagsalakay nila. Lalaban tayo, Apo. Hindi tayo aatras sa kanila. Pero Lo, paano po si Kuya Emilio hanggang ngayon po? Wala pa rin po siyang malay. Ano pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Bumabawi lang siya ng lakas. Pagsapit ng gabi, nagkaroon kami ng hindi inaasahang bisita. Isang nakakatakot na nilalang ang nakita kong nakatayo sa labas ng aming bakuran. Alam kong nariyan lang kayo sa loob ng bahay niyo. Lumabas kayo! Harapin niyo ako! Pinatay niyo ang pamilya ko! Lolo, may mga biyag po sila. Ano pong gagawin natin? Ako lang ang kailangan nila, Apo. Haharapin ko sila kahit na anong mangyari, Rigor. Dito ka lang. Bantayan mo ang Kuya Emilio mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero Lo, wag po. Wag po kayong lumabas. Ginagamit lang po niyang panakot ang mga biyag para magpakita po kayo. Ang mabuti pa, Lo, ako na lang. Ako na lang po ang haharap sa kanila. Hindi sila nagbibiro, Apo. Papatayin nila ang mga biyag kapag hindi ako lumabas. Ano? Hindi ka pa rin ba magpapakita sa akin, ha, Terio? Harapin mo ako. Maglaban tayong dalawa. Lumabas ka riyan! Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Nang tuluyan ng lumabas ng bahay si Lolo Terio, sumilip ako sa siwang ng bintana habang mahigpit kong hawak ang payong. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang hanay ng mga aswang na tamawo. Bawat isa sa kanila ay may hawak na bihag. Lahat sila ay nakikiusap na sila ay iligtas. Huwag mo nang idamay ang mga walang kasalanan sa inyo. Ako ang harapin mo, Maruha. Wala silang kinalaman sa away natin. Bakit? May kinalaman ba ang apo ko sa away nating dalawa para idamay mo? Pero kayo ang nauna. Pinatay mo mga anak ko. Ngayon naman ang apo ko. Ginamitan mo ng orasyon na sanib. Nararapat lang yon sa walang galang na tao at masama ang pag-uugali. Magpasalamat na nga at hindi ko siya kagad tinuluyan. Pinahirapan ko muna siya. Wala nang sanib ng orasyon mo sa katawan niya. Kaya tayong dalawa naman ang magsusukatan ng lakas ng kapangyarihan. Hinahamon mo ba ako, ha, Terio? Kung alam ko lang na ikaw ang pumatay sa mga kasama ko, sana noon pa kinatay na kita. Bakit? Natanggap ba nila ang regalo kong payong? Nasunog ba sila sa amoy ng bawang? Kung ganon, hayop ka. Ikaw nga ang may gawa nun. Ikaw nga ang pumatay sa kanila. Tumawa ng malakas si Lolo Terio. Inasar niya si Lola Maruha. Bumakas naman ang galit sa mukha ng pinuno ng mga aswang. Sumenyas ito sa mga alagad at sabay-sabay nilang kinagat sa liig ang mga biyag. Dala ng pag-aalala ko, tumalon kagad ako palabas sa bintana at agad na sumugod sa mga kalaban. Nilapitan ko ang mga aswang na tamawo. Binuksan ko ang payong at yun ang ginamit kong pananggalang laban sa mga kuko ng mga aswang. Kaya marami akong nailigtas na biyag. Ang talim mula sa hawakan ng payong ang ginamit ko na pansaksak sa mga kalaban ko. Mga hayop kayo! Tikman nyo ngayon ang lupit ng ganti ko! Bawat pagwasiwas ko ng talim sa ere, tumatama yon sa katawan ng mga aswang. Bumabagsak ang mga ito sa lupa, habang si Lolo Terio naman ay abala na rin sa pakikipaglaban. Sige, mga alagad!
Patayin silang lahat! Wala kayong paliligtasin! Nakita kong bumagsak sa lupa si Lolo Terio. Lolo, bumangon ka! Lumaban ka! Huwag kang susuko! Sa muli kong paglingon sa kinaroroonan ni Lola Marua, mabilis siyang nakalapit sa akin sa pamamagitan ng pagtalon. Sinakal niya ako sa leeg at pilit na inaagaw ang hawak kong payong. Ibigay mo sa akin yan! Akin na sandatang yan! Sige, hawakan mo! Kunin mo! Sayong-sayo na! Aray! Aray ko! Bakit mainit? Ano ito? Anong meron sa payong na ito? O ano? Napaso ka, no? Tanga! Hindi mo mahawakan yan! Kampun ka kasi ng kadiliman! Umikot ako at siniko ko ang kanyang muka. Nabitiwan niya ang braso ko, sabay sipa ko sa kanyang sikmura. Kasunod ng pagsaksak ko ng dulo ng payong sa kanyang dibdib. Pinaikot-ikot ko pa yun at pinagdiinan ng gusto hanggang sa bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat. Pagbunot ko, sinundan ko pa yon ng pagtarak ng talim ng payong sa kanyang leeg. Nagkikikisay siyang umatras papalayo sa akin habang pigil ng kanyang palad ang bumubulwak na dugo mula sa kanyang mga sugat. Hayop kang demonyo kang matandang aswang ka! Unti-unti kang mamamatay at mauubusan ng dugo. May lasom din ang langis na inilagay sa dulo ng payong, kaya mararanasan mo ang sakit na naramdaman ng mga biktima mo. Ngayon naman, pagmasdan mo rin kung paano ko uubusin ang mga alagad mo sa harapan mo! Sa kabila ng walang tigil na pag-agos ng dugo sa leeg ng aswang na si Lola Marua, nagawa niya akong sakalin. Maigpit na maigpit hanggang sa hindi na ako makahinga. Ang hindi niya alam, dahan-dahan ko nang hinugot ang hawakan ng payong at ubod lakas ko yung itinarak sa kanyang sintido. Mamatay ka na! Hindi! Hindi maaari! Mula sa aking harapan, nasunog at sumabog ang kanyang katawan. Kumalat ang kanyang abo sa lupa. Ganon din ang mga alagad niya na pinatay lahat ni Lolo Terio. Habol ang hininga na napatingin kami sa paligid. Ang mga bihag kanina na kinagat ng mga aswang ay ginamot namin ni Lolo. Sobra silang nagpapasalamat sa aming ginawang pagliligtas sa kanilang buhay. Nang mga sandaling yun, wala kaming kaalam-alam na ang lahat ng yun ay nasaksihan pala ni Kuya Emilio. Pagdating namin sa gawi niya, ay napansin namin ang luha sa kanyang mga mata. Nagkatinginan kami ni Lolo Terio. Kuya Emilio, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako, Rigor. Ayos na. Hindi lumapit si Lolo Terio, pero si Kuya Emilio, lumapit siya kay Lolo Terio bilang pagpapakita ng kababaang loob. Lo, patawarin niyo po ako. Masyado po ako nagpadala sa galit. Hindi ko po naisip ang nararamdaman niyo. Patawarin niyo po ako, Lo. Nagkamali ako sa panghuhusga sa inyo. Patawad! Emilio, pinatatawad na kita. Nagkamali rin naman ako. Patawarin mo rin ako sa aking mga nagawang kasalanan. Hinayaan kong isipin niyo na aswang ako. Matagal kong sinisi ang aking sarili sa nangyari sa mga magulang ninyo. Kaya bilang parusa ko sa sarili ko, tinanggap ko ang galit mo, Emilio. Para kahit papano, mapagbayaran ko ang kasalanan ko sa inyo. Dahil hindi ko nagawang mailigtas ang inyong mga magulang. Saka ko lamang din naintindihan kung bakit hindi nagpaliwanag sa amin si Lolo Terio. Yun ang paraan niya para mabawasan ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga anak. Naunawaan ni Kuya Emilio ang kanyang pagkakamali at pinagsisihan ang nagawang kasalanan. Sa kasalukuyan po, isa na siyang pari
At ako naman po ay isang pulis na nakadistino dito sa Maynila. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa kwento pong ating napakinggan ay nagpapatunay lamang na ang anumang paglilihim ng sikreto ay may kaakibat na panganib at maaari itong maging mitya ng kaguluhan kapag hindi napigil, at maaari din itong gamitin ng kasamaan upang ikaw ay sakupin. Ang init ng ulo at pag-iiganti ay kailanman walang maidudulot na mabuti. Bagkus ay lalo lamang nagpapabigat sa sugat na nasa ating puso. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling totoo na mas matimbang ang dugo kaysa tubig, at ang pagmamahal sa pamilya ang siyang patuloy na nangingibabaw. Kaya't sa bawat pagsubok, piliin nating maging mabuting tao, umiwas sa alitan at paliwigin ang pagmamahal at pananampalataya sa poong may kapal, sapagkat dito nagmumula ang tunay na lakas at kapayapaan.